Magandang araw sa inyo mga boss, mga paps, mga sir, mga ma'am. Ito na yung araw na ikakabit natin yung swing arm para dito sa motor ko. Let's go, simulan natin. So kumuha rin pala ako ng palanggana, lagay ng mga nababaklas natin. So ito na yung stock na swing arm natin. Titimbangin natin to, tapos kukumpare natin to dun sa bago kong biniling swing arm. So kakabit ko yung adjuster nito para walang daya. Ayan o, may additional weight pa yan na mga ali-alikabok. So yan, dami palang babaklasin. Pagka babaklasin lang yung swing arm, no? So ito yung timbang nya, 4.75 kilo. Titimbangin din natin yung binili kong swing arm na pro taper. So nadagdagan ng 1 kilo. Nadagdagan ng halos kalahating kilo yung motor natin dahil sa plus 2 na swing arm. So yun mga boss, ito palang bolt sa suspension. Hindi pala pumapasok dun sa shock. So ang gagawin natin, maghanap ako ng bolt. Pero itong thread pasok. Kumbaga itong walang thread ayaw pumasok. Pakita ko sa inyo. So ito yung plus 2 natin. Ayan. So papasok naman siya, kaso yung thread lang. Ayun o, ayaw na pumasok nitong walang thread. So ang hanapin ko ngayon, ganitong kahabang tornilyo na full thread. So tara, hanap tayo. Marami namang motor shop dito na nakapalibot sa amin, kaso linggo ngayon, di ko alam kung meron ako mabibilan. Pero subukan natin. Tara, hanap tayo. Bibili na rin pala ako ng brake fluid. Pagsabay na natin kasi kailangan natin magdagdag ng brake fluid mamaya. So tara. Pero kayong full thread na ganito 14. Ay wala, full thread. Ganito ka ba? Malili. Okay. Tapos meron kayong ganito tornilyo, full thread. Yung full thread wala. Hanap ulit tayo sa iba. Pangatlong shop na to, wala pa din. So huwag tayong susuko, hanap lang ng hanap. Meron lang ganitong tornilyo boss. Yung full thread, hindi ganito. Wala kayong full thread na to. Sarado ulit. Wala na naman. Papatay na mga boss. Maghanap muna ako. Tapos kung nakahanap na ako, uwi na ako sa bahay na lang. So yun mga boss, nakauwi na ako. Nakabili na ako ng tornilyo. Kaso alin yung nabili ko. Di ko nga sure kung meron akong panghigpit dun eh. Kasi ang laki ng ulo niya. So pizza break muna tayo. Pero papakita ko na sa inyo kung ano yung fitment ng tornilyo. Let's go. Ito yung pita natin. Diyan muna yan. Bale ito yung nabili kong tornilyo. Ayun, laki ng ulo niya. Pero fit na yan dyan. Diba?
sakto. So makakabit na natin to ngayon, pero pizza break muna tayo habang nagbabadya ang ulan. Gusto ko na rin to matapos. Siguro hindi ko na isa-isay ng video kasi nakita nyo naman kung paano ko baklasin. Yun ang mahalaga ron. Makita ninyo kung paano binaklas. Then kung paano nyo binaklas, ganun nyo din naman ikakabit yun. So kita-kits na lang tayo mga boss. So yan mga boss, kumukulog-gulog na. Nakabit ko na yung gulong, nakabit ko na yung swing arm na hihigpitan ko na lang yung sa may axle. Ang inuna kong higpitan is yung sa part ng suspension. Ngayon nakakabit na din yung brake hose. Ang ikakabit ko na lang ay yung dito sa likod na part, ano? Yan. So ayan mga boss, tapos na. Nakabit ko na yung swing arm, na-bleed ko na yung hose, nakabit ko na rin yung bagong kadena. So far so good. So ayan mga boss, isasama rin natin tong ginawa ko dito sa motor ko. Di-discuss ko sa inyo lahat, sasabihin ko sa inyo lahat ng ginawa ko dito. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga nabaklas. Ito na yung ating finished product na naka plus 2. Ayan, nakita nyo, ito yung rivet nya na pre-taper. Ayan. So disclaimer lang, binombet ko lang yan ng tubig ano, kasi ayan, laging umuulan dito pagka hapon. So tinamad ako maglinis, kaya ang ginawa ko, binombet ko na lang, naglaglag lang ako ng mga putik-putik. So yan, mukhang malinis naman tingnan kasi basa. So balik tayo. So dito, ang kailangan pala natin baklasin, babaklasin natin to yung sa may cambio nya. Hugutin natin yan, tanggalin natin itong sprocket cover, itong foot peg na to, alisin natin yan. Ito luluwagan nyo lang, luluwagan nyo yung sa kabilang swing arm para mahugot yan. Tapos suspension, aalisin nyo rin tong chain guard para ma-access nyo yung bolt yan, para makontra nyo yung nut dun sa likod. Tapos syempre gulong, rear axle. Tapos ito tatanggalin nyo to, magpapalit kayo ng bagong cable. So kayo na mamili kung anong cable ang gagamitin nyo. Then ito, naka-clamp siya dyan. So meron din namang brake hose holder to, kaya dyan ko siya inayos. Tapos siyempre dito sa brake master, sa side na to, tatanggalin natin tong cover ng battery. Ito hindi nyo na kailangan tanggalin to, ito lang yung aalisin nyo para ma-access nyo tong brake master. Tapos itong nut dito sa loob, ito yung tatanggalin nyo para lumabas dun yung kabilang foot peg. Then ito yung ating suspension sa likod. So itong bolt pala na yan sa likod, pinalitan ko yan ng Allen bolt na same size din naman pero full thread, kasi yung stock natin na bolt ano siya meron siyang thread na konti, tapos the rest parang solid na bakal na. So hindi pumapasok yun dito sa butas ng lagayan ng suspension. Yan, yung thread lang ang pumapasok. Kaya ang ginawa ko, naganap ako kahapon, bumili ako ng full thread. So ito yung naging bali ng hose natin. Medyo okay naman para sa akin. Medyo natuwa nga ako kasi ang ganda rin pala ng output. Ayun, no? Tapos sakto-sakto yung hose, itong hose kasi na binili ko, meron siyang kasamang ganito holder. Yan. So hindi ko na kailangan mag cable tie, kasi yung iba nakikita ko naka cable tie din para lang yung hose hindi sumabit. Itong sa akin okay naman, ayun, no? Hindi siya sasabit sa gulong. Tapos ayan, medyo umatras na yung gulong dito, hindi pa sagad yan
pasagat na naka-adjust yan. Pero kung makikita nyo, yan, meron ng pagbabago, kitang-kita. Kasi yung stock, medyo pasok pa siya dito eh. Ngayon, itong gulong, medyo malapit na siya sa fender. So, yan, nakakatuwa na tignan. Tapos ito yung kadena natin na RK. Ayan. Yung kadena na binili ko, 140 link yon. And then merong sobra na 7. Pagdating naman dito sa swing arm, wala akong dinagdag na spacer magkabila. Talagang pagka fit ko sa kanya, pasok na pasok. Nagka-problema lang tayo ng maliit doon talaga sa bolt ng suspension. Yun lang, okay naman, wala namang pagbabago. Kung mapapansin nyo, ayan, hindi ko kinabit yung kasama niyang chain guard. Itong chain guard nito, ito yung stock. Nagulat ako, pasok naman pala yung stock na chain guard, ano. Ayun o. Yan yung stock ko na chain guard. So, doon kasi sa kasama nitong chain guard, nagkaroon ako ng problema. Sumasayad siya. Dito sa part na to, yung pinakadulo ng chain guard sumasayad dito kapag nagpe-play yung shock natin. Tapos sumasayad yung kadena sa walling dun sa kabila. So dapat hindi ko na siya ikakabit o hindi ko na to kakabitan ng chain guard. Pero nung tinry ko isukat yung stock, pumasok naman. So ayan, ito na yung kinalabasan, okay naman. And then napansin ko lang kapag tumatakbo, lumambot yung suspension kasi umatras yung gulong natin. So parang nag bottom out yung pinakasentro ng motor natin, parang nag bottom out siya kasi lumayo ng konti yung clearance. So 2 inches lang yung difference, pero ang laki ng pinagbago. Maganda yung play niya, kaso di ko lang sure pagka inangkasan natin kung ganun pa din ba, kung same pa rin ba ng sa stock pag may angkas or baka sobrang lambot na. So yan, to lumayo na yung clearance ng gulong dito sa suspension. So nag backward tayo ng 2 inches. Tapos meron pala akong napansin dito sa pinalit kong kadena. Sa mga naka Winner X dyan, alam ko na naririndi kayo kapag tumatakbo kayo or katabi nyo yung pader sa left side nyo, naririnig nyo yung galaw ng kadena kahit na lubricated yung kadena ninyo. Pero dito sa RK na chain na pinalit ko, hindi ko alam kung baka na-overwhelm lang ako, pero wala akong naririnig na ingay sa kadena. Hindi siya ganun kalakas. Talagang kung i-compare ko sa stock, mas wala siyang tunog. Mas okay siya, tahimik, di kagaya ng stock na dinig mo talaga yung ikot ng kadena. Kung tatanungin nyo rin kung mayroon bang nabago sa seat height, parang wala naman, same pa din. Hindi ko naramdaman yung pagbabago sa seat height. Kaya yung mga malalapit dito sa akin, dito sa Santa Maria, Bulacan, kung gusto nyo mag-plasto rin yung swing arm ninyo, bili kayo ng pyesa, dito natin ikabit. Ako mismo ang magkakabit. Kung gusto nyo lang naman, message nyo ako sa Facebook, kakabit natin yan sa motor nyo, i-schedule natin yan. Ito na yung plus 2 na swing arm. So yun lang mga boss, mga paps, mga sir, mga ma'am. So ito na yung pagkabit natin ng swing arm. So kita-kits na lang tayo sa susunod na vlog. Subscribe na kayo sa mga hindi pa nakasubscribe para maging updated kayo sa mga susunod nating video.